program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Pero Marinalda mga tugang, Marinalda probinsya ni Sorsogon, Marinalda kapitan na laging makakapitan, Kap Adles Sabanaban. Welcome sa satuyang programang Pait Sana. Pait Sana kita ngunya na Aldaw. Kap, good morning. Yeah, good morning Sir Sao, sa lahat ng mga listeners na. Saan man ako dito sa Sorsogon City o saan man ako sa buong mundo. Good morning sa lahat ng mga listeners, viewers, and then sa lahat ng mga nanonood live FB. Live tayo sa FB page ng ating Bicol TV Sorsogon. And then mayroon pa itong isang account na sa live man kita sa YouTube channel. Yan. Para sabi ng iba minsan masamukon doon Facebook, kaya sa YouTube sinda. Yan. So pwede naman pag hindi kayo o tinatamad kayo mag-scroll manood sa FB, pwede naman sa YouTube. Yan, sabi nga ni Bagano. Pero Kap, bago ang lahat, congratulations po sa Bicol TV Sorsogon. Yan. Palakpakan. Ito na kita ng 45,000 followers. Oh, 45? From 40K, bigla tuminaas sa 45,000. So ibig sabihin, hindi natutulog sila. Yung mga listeners natin, mga viewers natin, hindi natutulog. At patuloy na dumadami. Patuloy silang dumadami para makipag-engage, communicate sa atin through FB page o YouTube, kung ano man ang mga platforms na pwede natin na gamitin. And one thing dyan, sabi nga, yung mga informasyon na ilalabas natin is credible. Yeah, wala dyan daw siyaw. Sabi nga, kung sa project may haw-siyaw, dito sa information na dapat nyo malaman, dapat yung malaman totoo talaga. Kasi kapakanan ng tao yan eh. Credibility yan ang pinag-uusapan eh. Yan, sabi nga na walang haw-siyaw, pero sa mga project maraming haw-siyaw. Good morning sa inyo. Kaya pag mag-haw-siyaw ka, sigurado nyo yung may balik naman para hindi masyadong halata. May balik naman, di ba? May balik naman. Pagkatapos ng mga kalamidad, dyan ang balik. Kahit na konting ulan lang, may balik naman sa community. By the way, congratulations pala sa mga sana all sa mga taga Santo Domingo na bigyan ng AKB ng 10 kilos of rice. Wow! Talaga? Dalawang barangay Santo Domingo. Salamat po AKB. Ako Bicol Party List sa binigay ninyo na tabang sa mga residente kan sarong barangay diyan sa Albay. Santo Domingo, Albay. Sabi nga ni Bagano, ang nag-distribute daw si Vice Governor Diday ko and ang Vice Mayor ng Santo Domingo. So wala yung mayor. Baka busy lang. Pagkakalaban. Ay. Ganun ba yun? Anyway, sabi nga ni Kap Baga, maski sa di na parte, pag-abot sa politika, bahala ka sa buhay niyo. Pero ang pagtabang, dapat parang politika. Mayan nga nito naglalaban kay kun ang Vice Mayor naghatag ng 10 kilos. Sabi ng Mayor, Jack Mapanaw! Ibong ko 20 kilos. Yun yan. At isan magbibenepisyo sa naan mga residente. Ang kapwa. Yan. Kaya, kapwa. Napakasarap maging kapwa. Anong gusto mo? Anong gusto mo na lang na maging? Sabing, gusto ko maging kapwa para tiba-tiba. Ang dami na naman yun. Umaga. Pero ano man baga, ikaw man yung tiba-tiba na laing man kapwa. Mga kontraktor. Talaga? Hello. Good morning sa inyo. Yan. Pag mga kontraktor daw, talaga may kontrata o wala. Laging tiba-tiba. Yan. Wala akong sinasabi. Wala kang sinabi ha. Wala akong sinabi. Narinig mo lang. Nakarinig ka lang. At least wala kang sinabi. Para walang sabit sa mga isyong pinipilit. Yan. Di ba? Kaya piliin nyo na maging kapwa. Yan. Maging kapwa sa tao, hindi yung kapwa sa
kapwa sa tiba-tiba. Yan. Oh, yun. Anyway, so again, we're here to give you an inputs, update sa mga nangyayari dito sa Sorsogon. Baka may mga sa mga listeners natin, may gusto kayong tanungin o gusto kayong linawin. Kung ano man yun ang dapat ninyong linawin. So, nandito kami para bigyan kayo ng konting idea, opinion. Para at least mapag-usapan natin. Yan. And speaking of opinion, sa mga nagdadagog sa tuya, may mga nagsasabi kaya na ang pagpaabot kaya ng mga reklamo sa Facebook, madali lang po. Pero sad to say, siyempre sa pag post, taman yan, pig-verify ta kung how true. Bako po kita itong pakapasa sa tuya, dagos man kita mali yan. Dapat ang sa akin, personal na opinion ko din, kung may mga information tayo na nakikita o nababasa o na binibigay sa atin, please see to it na kailangan natin i-verify ang authenticity, ang information na yan. Kung yan ay tama, kasi pag hindi, may pananagutan tayo dyan. Yun nga ang sinasabi natin na minsan, masabi ka mo, haraman ngayon muta ngayon sending reklamo sa Bicol TV. Ganun ba? Hindi naman ganun basta-basta na pag pinasa nyo sa amin, agad-agad naman namin yung ipopost. Hindi, kailangan namin i-verify yan kasi may mga information din naman na hindi natin alam na minsan gagamitin din ng station para sa kanilang personal na kapakanan. Correct. So, ang Bicol TV naman ay nandito para at least sa gitna lang. Yung tinatawag natin just fair sa lahat ng mga bagay, aspeto, para at least ang information na makukuha ninyo ay talagang na-verify. Kaya nga kita sabi nga ni we deliver, you decide. Parang Paxios. Anyway, wala namang problema gumamit ng salita basta paninindigan mo. Yeah. Lahat naman, sabi nga natin, demokrasya ang Pilipinas, democratic country, pero sa lahat ng mga kakibat, sa lahat ng mga kalayaan natin may kakibat yan na responsibility. So, kung ano man yung sinasabi natin, kung ano man ang ginagawa natin, please see to it na kaya natin yan panindigan. Yung talagang wag yung sabihin yung maging rason, hindi, pinost ko lang yun kasi sinend sa akin Hindi. So, hindi valid yun na reason. Kasi kung, alam mo naman, may sarili kang kuwan may senses ka. O may tinatawag tayo na sarili nating pag-evaluate sa mga information, sa mga binibigay sa atin. O kung ano man ang pinapadala sa atin, see to it na na-verify nyo. Para wala tayong maging problema. Bandang huli. Diba? Pag sinabing wala tayong maging problema, magkakaproblema ka pag hindi mo pinag-aralan yung mga pinopost mo. Diba? Congratulations pala, Kap, sa sa EDC. Dahil nung last Friday, nagkaroon na ng formal inauguration ang 22 megawatt Tanawon project dyan sa taas. So, how is it, Tabi, Sir Sao? Okay naman na inauguration. Ano ang magiging benepisyo sa mga Sorsogon, sa mga Sorsogon City o Sorsogon Province? Yan, magandang tanong yan, Kap. Kasi kasi ang ang panauhing pandangal Secretary Guarin? Sharon Guarin. Sharon Guarin, Tapos after that nagkaroon kami ng parang media forum, press briefing. Yun nga, naitanong natin kasi, Kap. Sabi ko, kumbaga dito sa atin yung yung nanggagaling sa Sorsogon. Siyempre nandito yan, kahit paano hindi naman natin hinahangad or hinihingi. Kung magkaroon ng distroso, hindi naman apektado niya ng Metro Manila. Hindi. Apektado sa kuryente, pero yung distroso sa atin din. Ang direct effect niyan dito sa Sorsogon. Kaya natanong ko yan. Sabi ko, ma'am, wala bang posibilidad? Kasi ang nangyayari kasi sa atin, Kap, lalo na pag may kalamidad,
sad to say, halimbawa, nagkaroon ng tinama ng kalamidad ang Cam Norte. Oh, putol ang kuryente. Well, sigurado, automatic walang kuryente ang Cam Sur, Albay, Sorsogon. Oh, yeah. Pag tinama ang Cam Sur, wala ang Albay at Sorsogon. Oh, yeah. At pag tinama ang Albay, wala ang Sorsogon. Yun Pero nga eh. pag tinama ang Sorsogon, meron silang lahat. Ayun. Oo. Parang, ano ba ang distribution process dyan? Ganyan. Kasi nga, yung ano na natin, yung kuryente is from Luzon Grid or yung kuryente na pinuproduce niya, itatapon Papadala niya pa yan papadala mo na sa Luzon Grid. Luzon Grid. Oo. And then, ang Luzon Grid ang magdi-distribute. Oo. Oh. Parehas ngayon, alam ko I don't know kung hanggang ngayon pero ang last na info na ano ko is ang ano natin, yung kuryente galing pa sa Bataan. Bataan pa. kasi ano yun, yung uling. Coal plant. Coal plant, oo. Kasi doon nakabili ng mura ang Soreco. Soreco? Oo. So Bataan pa? Oo. Kaya, yun ang nangyari. Kaya minsan nakakapisti yung system loss natin. Kasi ang layo ng tren namin. Ang layo. Ikaw ba naman sabi, may narinig ako niyan, ano? Ikaw ba naman ang magparadalagan hali sa Bataan pa ka, kung dili ka luyahon? Oo. Kaya, natanong natin doon, wala ba sabi kong posibilidad na yung na dito lang naman sa atin, mababaan muna tayo ng kuryente. Oo, bago sa kanila, bago nila ibenta sa iba. Nakuha ko yung logic nila kasi yun nga, unang-una, ito yung ipiralo. Ipirak. Sinasabi. May sinasabi ka na naman, ha? Hindi, nadulas lang, nadagdagan ng K. Yung ipiralo, naging ipiraklo. Ipiraklo. Ipiralo. Oh, yeah, ipiralo. Linawin lang natin, ha? Ipiralo. Oo. Yun, may ipiralo. Kaya, kung kailangan ma-amend mo na ang ipiralo. Yun nga ang nakapagpabigat daw sa kanila. Pero I don't know kung gaano ito katotoo. Tapos yung isa pa, yun nga ang mandated ng ano na sila nagsusupply ng kuryente. Magpo-produce lang sila. NGCP ang bahala niyan. Pero umpisa natin din sa Iperalo, ano? Oo. Ay, di ba kung ang sinasabi nila, ito, hindi naman natin, ako personal, hindi ko naman narinig ang sinabi ng ating Secretary of Energy na hindi tayo, base dun sa Iperalo, hindi o kailangan mo ng amyandahan. So, bakit hindi natin to dulog para at least maamyandahan kung sakasakali? Bakit hindi natin to o bakit hindi nila ito magawa ng paraan na maisama dun sa Congress para at least mapag-usapan nila na since nandito yung source of energy o yung kuryente nandito sa Sorsogon, mayroon naman tayong sapat na kuryente dyan, bakit hindi natin kung nakikinig man yung nagsabi nun si Secretary, bakit hindi natin to i-endorse sa Congress at saka sa Senate para at least maamyandahan ang Iperalo para ma-include yung alimbawang Sorsogon doon sa sinasabi natin. Kasi kung wala, kung yun lang ang gagawin natin na reason dahil sa Iperalo, o anong gagawin natin? Magantayin lang tayo doon sa kung ano man ang mangyari. So dapat tinitingnan natin yung possibility. Hindi ko nga alam kung ano talaga ang nakapalaman nitong Iperalo. Talagang may involved na pirak, sabi nga. Ipirak, ikaw na lang. Basta ang sinasabi ko lang dito, kung yun ang reasons nila, alam nila yung reasons bakit hindi mabigyan ng tamang supply ang Soreco o yung Sorsogon since nandito yan naka-base sa Sorsogon City na planta, bakit hindi i-endorse yung problema na yan sa Congress para kung ang sinasabi is amyandahan, di maamyandahan para hindi naman tayo kadabis ang source ng energy natin dito igaling pa ng Bataan. So tapos, what next? Yun, nandun naman yung nasa panel naman ng EDC, mga taga-EDC. Sumagot din yung isang CEO yata yun ng EDC. Sabi niya, pinag-aaralan pa nila yung possibility. Mm-hmm. Kasi kung matatandaan mo, Kap, I don't know kung kapitan ka na ba noon nung bagyong Rolly?
Hindi pa siguro. Oo, kasi ang nangyari nung kapitan ka na yata eh. Rolly, anong taon yan? Ano ba yun? Hindi ko lang matandaan. Basta Rolly, kung kapitan ako, okay na. Okay ano na yun? Nang nawalan ng kuryente ang Albay, na grinabe ang Albay, talagang apektado rin yung Sorsogon, syempre. Yeah, syempre. Oo. Oo. Tapos, nagkaroon sila ng dialogue with Senator Chis Escudero. Na si Senator mismo, that time, ang humiling na, panyo kami ng kuryente, hindi naman kami masyadong apektado eh. Yeah. Oh. Pero that time, bakit nakagawa sila ng paraan na mabagyan tayo ng kuryente at ang Albay? Bakit nga ba? Bakit nabigyan nila? Yun nga eh, kasi yung nasalanta pala ng grabe noon, ang Naga. Ang Naga, yung papunta doon. Putol tayo. Oo nga, hindi makaya. Yan ang nakakasama ng loob. Bakit nga ba wala tayong walang pag-aaral dyan? Matagal ng problema yan dito sa atin. Hindi ko nga, wala kasing follow-up question. Sana na follow-up ko. Nagawa pala noon. Bakit hindi na ngayon? Bakit hindi pwede mangyari ngayon? Kasi nagawa nila ng paraan na habang nire-repair yung Naga, nababaan ng kuryente ang Albay at Sorsogon. Di ba, it's an honor na magkaroon tayo ng press briefing that time. So, bakit wala bang wala bang nag-follow up dun sa mga questions para at least lumabas man lang kung ano yung initiative ng EDC Iba naman kasi ang concern nila eh. Ibang concern nila, ang mga nagtanong, national media and the Albay media, iba yung mga concern nila. Tayo naman, taga-Sorsogon, yun ang concern natin. Dapat kasi, ang priority natin pag sa mga ganyan, ano makukuha natin doon sa press briefing na yon para at least yung mga taga-Sorsogon is malaman nila may pag-asa pa ba tayo na umayos ang sistema natin pagdating sa energy consumption, sa energy supply. So, yun dapat kasi bihira lang mangyari yan. Hindi mo na makakausap yan. Makausap mo pa yung mga nandun pag pumunta ka na Manila. Hindi ka naman kilala nun. Yun sana ang time para at least magkaroon tayo ng mga question and answer during the time na nagkaroon ng press briefing para at least ready na naman, may team naman ang Sorsogon. Oo. So, bakit yung mga hindi na supposed to be dapat itanong? Kasi yung magiging benepisyo ng mga taga-Sorsogon since na ang source ng kuryente nandito sa atin. Wala. Anyway. Yun. Ang tagal na yan matagal ng problema yan na kadabis ang sinasabi natin. Minsan na natutuktukan, sorry naman sa mga sorry ko. Minsan, na problema ang nangyayari, tinutuktukan tulos ang sorry ko. Pero hindi natin alam. Ano pa talaga ang pinaka-root cause, pinaka-main problem? Bakit ganito o nangyayari to na since mayroon tayo ditong pinagkukunan o supposed to be pwedeng pagkunan ng supply ng kuryente? Ano nga ba? Yan nga ang tanong diyan. Bakit ganun? Once kasi na may calamity ganyan, ang laging nangyayari is ang Soreko or may mga brownout na ganyan. Sus. Pero ang tanong ko nga, kung nandito ang source nga, ito lang naman personal na opinion, hindi naman tayo naka-attend kasi nung time na yon. Sana naka-attend tayo para at least nakapag-follow up tayo questions dun sa press briefing. Nandito yung source ng energy. Ngayon, kung ang sinasabi mo nga nung mga nakaraan during the typhoon of Rolly, masyadong tinamaan ang Kamsorn that time, ang Albay at saka Sorsogon hindi naman masyado. Bakit nila nabigyan tayo ng kuryente that time? Bakit hindi ngayon? Na since na mayroon natin silang, ilan na yan? Tanawan ba? Tanawan plant? Tanawon. Tanawon. May Tanawon. Mayroon pa tayong planta dyan na existing. Bakit hindi tayo mabigyan? Diba? Marami na dyan. Bakit nga ba? Yun nga, matagal nang usapin to kasi marami nang, yun nga ang sinasabi nila na talagang ito ang nakakahadlang na ipiralo. Although hindi ko pa ito nabasa na ipiralo, pero yan yata ang sumasaklaw na sa lahat ng may mga power distributor, hindi pwede na ibaba mo agad dyan. Parang ganyan ang naging usapan na ito ang dapat na gawin na magkaroon na sana ng pag-amend
Kung yun nga ang problema, kung yun yan, sinasabi natin na problema, main problem, na hindi maibigay o mai-distribute. Just in case, ito, base lang naman, sinusundan ko lang ang sinasabi ninyo. Bakit hindi natin to idulog sa ating mga kinaukulan para at least ito ma-sponsoran para matalakay ito sa Kongreso at saka sa Senado? Di ba? Kasi kung kada base nga ang tinatawag natin, mayroon nga tayong sufficient na source of energy dito sa Sorsogon. Now, kung ang mga taga Sorsogon naman hindi naman masyado masatisfied dun sa kinukuhanan natin, kasi from Bataan pa pala yun darating yun dito ang sinasabi nga ng isang mga empleyado ng taga Sorico kayo naman galing pa ng Bataan yung kuryente. Siyempre, pagdating niyan dito, hina na yan. Kayo daw ang tumakbo galing Bataan hanggang Sorsogon. So, kumbaga, walwal. Walwal na. Oo nga. So, mayroon naman tayong source of energy dito sa Sorsogon. At ngayon nga according to the report, sa buong Pilipinas, number 3, sa buong mundo pala, ang Pilipinas ang number 3 na nasa top 3 ng... Ano yan? Good or bad? Bad. No, it's not bad. Good pala. Good. Nasanay na panukot sa puro bad ang Pilipinas. At least pasalamatan natin. Number 3 kita sa nagpo-produce ng geothermal. Geothermal. Kasi marami naman talaga tayo. Marami naman talaga tayo. Source. Ang problema lang pag naubos. Let's say, somewhere in Albay, meron naman geothermal dyan. Dati, ang lakas, way back 2000, mga ganon. Ang lakas, kahit na dumang ka doon sa mga kuha nila, ang lakas ng steam. Pero ngayon, nakita ko minsan na paggawi tayo doon, nasaan na to? Condemn na yung mga tubo na yun kasi ang iba kulang na, wala nang dumadaan doon. So, sabi ko nga, pag nagamit ng sobra, etc., talagang mauubos ang kahit ano naman. Pag sobra, masama naman talaga. Okay. Kaya nga mga tugang, sa nangyaring press briefing na ito, walang nakapalo. Walang ibang kasing, kaya nga iba kasi ang concern nila. Dalawa lang kaming taga Sorsogon na nag-question doon. Yung iba puro na Manila, Albay, ganyan. So, sayang, no? So, that time kasi, yun nga ang inano natin. Nag-stop na lang tayo din kasi sabi ni Sir from EDC na we look for that. Well, tingnan natin ang possibility. Sa mga corporations kasi sa the way na magsalita sila, dapat talaga ang opportunity na yun. Very rare lang mangyari yun Pag ganun, kasi nandyan ang energy secretary, kung sino-sino yung mga nandyan, talaga kung anong sasabihin yan, ayun ang dapat natin abangan. Kaso lang dapat may mga follow-up question sana para at least nakuha natin kung ano yung possible na pwede nilang gawin dito sa Sorsogon para at least magkaroon naman tayo, mapakinabangan naman natin direct, mapakinabangan yung dito sa Sorsogon. Okay. So, bago happy watching pala kay Cap Roland Antonio from Rizal. Good morning, Cap, Tabi, Idol. Okay, si Manon from Legazpi. Good day, God bless Bicol TV. Fight Saram. Good morning po. Oy, si Councilor Brian Pingol, saro sa mayad na kapitan. Sir, pari, good morning Tabi sa imo. Kagawad pa naman ako, bagay na kumayad Si Eliezer Navera sabi niya, good morning Tabi sa Indo. Nagkaigwa Tabi ng clamor kaito gari 30 years ago, ang taga-Albay. Ang taga-Albay na sana igwanin separate na linya para sa Bicol. Takno pa daw nadadaroon pa sa Manila tapos ibabalik sa Bicol. Sala pa dapat ngani barato o libre an bayad dahil sa Bicol an source. Ano kaya kung ini siguro siya na 30 years ago, tama ini may separate may direct na kuryente halin niya sa TV. Oo. Kaya ngani kaya lang sana na aproban ini na ipiraklo. Nahali na ito. Ani Peraklo. Bakit? Kung halimbawa, ayun assuming na yun talagang pinaka main problem na Peraklo o Peralo, bakit hindi natin to basahin? Bakit hindi natin to i-double check para at least maambiyandahan kung kailangan ambiyandahan? Since
talaga tayo ang nagiging problema niyan eh. Tayo, nandito sa atin ang source, wala tayong mapakinabangan. Ano ba yun? Ang alam ko lang, may nagkapera nito kasi ipiraklo ito eh. Ay, Diyos ko. Si Byron Fernandez Lahada. Byron o Viron, good morning, Sir Sam and Kap Arles. Good morning, Good morning, Kagawad. Tabi, sa Okay, iyo. Good morning. Salamat sa mga info mo. Kung ano yung nakukuha mo na info, salamat to nung tabi. Kita daw kay at least sana all na lang sila, no? Oo. Dagos-dagos kita. Salamat sa mga nagtutuod o naniniwala sa atin. Ang may bahay ni dating Kapitan Daniel Gonzales diyan sa Piyot, si Wilma Gonzales. Happy watching po. Priba, good morning and happy watching sa imo tabi. Ayan, okay. So, dire-diretso kita, Kap. Sana nga ni, sabi pa ni Sir Eliezer Navera, kaito ang taga-tiwi, libre ang kuryente. Kan mayor pa si Mayor Coral kan tiwi. Dahil yaon so tiwi geothermal plant sa tiwi. Sana ang taga-Bacon, libre man. Hopefully, malay natin sa mga susunod na mga panahon, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Pero for now, at isanapan natin kung ano ba talaga ang pwede natin may danon, may tulong sa ating pamahalaan. Ayan. Kasi nga ni, ini po nangyayari dyan sa talagang iyaw na nga isigin na nindaan ang drilling. Ha? Nagdi-drilling, dakula na megawatt ng pinag-uristoryahan digdi. Bako ng kilowatt, mega ha. 22 megawatts. Malaki na yun. Halos Bachmann ang saro sa dakulaon na napoproduce. 100 plus megawatt ang napoproduce ninda. Laki. Oo. Kaya nga ni and the very sad part kasi, Kap, kung hain kita na ang pinakadakulan nagpoproduce, kita pa ang saro sa pinakamahal na nagbabayad sa kuryente. Saro kita sa And speaking of that, mga tugang, mas nga na ang sorry ko, nagigibusindang paraan. Nano kay, nakaabot pa kita sa Bataan coal plant. Ha? Ang layo-layo na natin, Oo, kasi dito kita nakakuha ng barato. Ang sorry ko, pag nag-intra yan sa bidding, naghanap yan ng bidder na pinakabarato na makukuhaan ng kuryente. Kaya, nakaabot kita nin Bataan dahil dito ka nakakuha nin barato na bakalan san kuryente. 'Di ba? Kasi nga ni kung aram ko one time nag-intra sa bidding ang EDC geothermal. Ang problema halangkaw ang kaya dahil gana. Baka naman hinalangkawan lang para lain talaga makasupply. May Dili man, Kap. Kasi nga in fairness yan, maski nag-intrasinda, pero it doesn't mean na direkta kita bababaan. Kundi hindi malatay maghihapon. Grabe. Malatay man gihapon. Ano kaya kung gumawa sila ng sarili nilang makipag-tandem sa government, gumawa sila ng sarili nilang linya din papuntang Sorsogon. Since nandito na sila Sorsogon, pwede siguro, kaya lang ayun nga ang sinasabi na baka nakatali ang kamay dun sa Eperalo. Oo. Tapos saro pa yan, I don't know kung may mga usapin pa pag-abot sa supply. Kung halimbawa nga pag prinodus ko na irog sa dikadakula na bulk, makonsumo nindo yan o babayadan mo. So, kung di pa kaya kang kapasidad, kang Sorsogon, mas malilintikan kita kang presyo. Oo nga. Kasi dakulaon Dakulaon yun. Ang pagkaaram ko lang po yan, baka man ako engineer, pero kung may nagdanawag na engineer sa tuya, pag-i-correctabi kami. Basta ang saro sa rason na kung iyan ay bababa ko sa Indo, sito it na makukonsumo nindo. Pagdili, babayadan maghihapon. Saro pa yan sa rason. So far naman, ang Sorsogon, kung yun mega ang pinoproduce ng EDC, hindi naman kaya ubusin yan Oo, pero I think Peter Paul Corporation direkta nagkukuha. Then ang SM may direct line sinda. I don't know kung gaano katotoo na ini. So ibig sabihin, itong dalawa na nabanggit mo, just in case kung totoo, may katotohanan man ito, parang at least. So ibig sabihin ito,
direkta, kumukuha sa kanila. Direkta. I don't know, magaro direkta sa NGCP or what something. Basta, pero, imposible man ng direkta kasi pigmo-monitor man nila ang consume, ang kansore ko, ang consume kang Peter Paul. I don't know ang SM kung ano, ang dating kayan. Pero ang pinaka-point digdi, yun nga, ang data mapigahagad ka. Halimbawa may distroso na mangyayari dyan sa taas. Siyempre, ang board din nasa Sorsogon. Yeah. Oo. Pinaka. Kita talaga ang tatama ang kaan. Kaya nga ni, and duman naman sa pagsasabi mo na ano, kaya nga ni, dahil kumaraman ang rason, natata ang erosin, talagang grabe ang pagkontra ninda. How many times na may nag-ano dyan, may nag-attempt na mag-drilling. Tama naman. Kasi ang erosin is talagang erosin din eh. Aranihan man sa aton, ano kaya kung igunin ba di sa may area baga ng Rizal, ano sa taas? Ano kaya kung paresin na igwa? Di ka na muna sa kuryente ta, no? Source sun energy ta. Tapos paresin na magsabay, isis, wag naman sana. Kaya ang sabi nga ni, ang daw, pero ang sarap man sana hiling ko duman na kagayon na napigsabi kan sa tuyang Secretary Garin. Or I don't know kung sa ang taga-EDC or ang secretary na we are blessed na igwa dyan ng geothermal. You know why? Kung wala ditong geothermal, makaubos ng puno dito. Hindi, pwede. There's possible yun. Salamat naman. Pero, hindi naman pwede mong ang puno ikuan mo dun sa geothermal sa nakukuha mo. Hindi naman dapat ang comparison is apple to bayabas. Aber. Paano ba yun? Porque ba may geothermal, kaya na-preserve ang forest natin? Na-preserve yun dahil sa talagang kailangan i-preserve yun dahil may nakukuha naman sila. Yes. Diba? Oo. Tama. Parang ang comparison niya, apple to guava, ang layo nun. Pero ang punto lang kasi doon, parang gusto nating sabihin na kung walang walang planta dyan. Walang planta dyan. Oo. Kalbo na siguro ang alam naman natin yan. Kasi during the time ni sino bang dating dating community relation officer, si CSR? Bunaw. Si Bunaw. Si Sir Bunaw. During the time sinabi niya, nung pinasok namin ito, PNOC pa noon. PNOC. Lantaran yung binababa ng mga tablon. Na nakakasalubong pa nila. Tapos parang pag pag nagsalubong, sasabihin pa sa kanila, hi and hello. Ang lalaking tablon. Ganun. Pero ngayon, yun sinasabi siguro nila na meron silang kasing sarili ng mga forest ranger na hindi yan. At kitang-kita mo naman talaga, napaakyat kami. Nandun pa talagang yung mga century-old na puno. Nandun talaga, na-preserve tapos, saka, I don't know, kung yung site na pinagdidrillingan nila is walang puno. Walang puno. Mayroon din yun, siyempre, kasi ang puno naman, kung saan-saan naman tumutubo yan tumutubo. Ang tanong naman dyan is, saan nyo ba din nila? Yung mga puno na nandyan during the time na nag-construct din kayo? Parang gusto ko tanongin, saan napunta yung puno na pinutol sa Kapitolyo? Tapos na yun. O kung pag-isakuhan, isis, tapos na. Wala na tayong magagawa doon. Ang tanging gagawin natin, para makatulong din tayo, sa mga, kasi ngayon, ongoing yung pagtanim ng probinsya, yung probinsya natin, sa pangingitan sa atin na ginagalangan na gobernador, tuloy-tuloy talaga yung pagtanim ngayon ng puno. So, maganda rin naman talaga. At least sa mga susunod na saling lahi, sana ma-monitor din yun. At least magpakinabangan ng mga susunod na generation. Kasi kung tayo, wala na tayong kuhan, wala na tayong pag-asa doon kasi tapos na. Nga kumbaga ang salin lahi, ano pa ba ang isasalin mo sa lahi na wala na. Nga lang may nakita akong post, magkano yung utang natin, Kap? 100 plus, 153 ata? Ay hindi, trilyon Trilyon. So, ang kada Pilipino, meron tayong utang na 153,000 each.
kahit ang pinakabatit pa, sanay-sanay pa, kabungkundag pa lang, may utang na niyan. Kung yan talaga, base naman yun sa datos, base sa data, na ang utang ng Pilipinas is trilyones na. Tapos ngayon, yung mga pinapanganak pa lang na mga bata, meron na silang utang ngayon na 150,000 pesos na utang. Kaya, sa naisingit ko yun, nabigla ko sa sinabi yung mga salinlahi. Diyos ko po, salinlahi. Baka sasabihin nung batang isisilang, bakit mo pa ako isinilang? Wala nga akong kaalam-alam sa mundo. May utang na agad ako. Yun ang kuan. Yun ang isa sa... Bakit nga ba? Aber. Bakit nga ba? Ano ang pinagbulan? Ano ba talaga? Sa akin, personal ko lang naman tanto. Huwag tayong umasa. Bibigo ka lang. Masasaktan ka lang. Ayun. Or... Kaya sa mga mag-aasawa, madali lang ang sinasabing mag-asawahan kayo. Ang problema, paano ninyo bubuhayin ang pamilya ninyo? Yun. Nakadepende sa gobyerno. Ito pa. Yung mainit naman na gustong isulong ni Senator Erwin Tulfo na tanggalin yung 4-piece. Yan. Tanggalin ang 4-piece. Palitan ng livelihood. Ibigay sa mga tao. Ano ba masasabi ninyo, mga kabarangay, mga listeners natin? Ano bang masasabi ninyo? Opinion nyo lang. Para at least makita natin kung yung bang proposal sa ato na senador na tanggalin ang 4-piece and then palitan ng livelihood. Para at least makon ba? Any suggestion or any opinion from our listeners na ano bang masasabi ninyo? Na kung tatanggalin yan. Saka, I don't know, hindi ko alam na kung nag-aaral ba ito si Senator Erwin Tulfo para magsalita ng ganyan. Dapat kasi, tingnan naman natin, ipatawag ang DSWD. May more on positive ba ang resulta ng 4-piece? Kasi nakikita naman natin, kung hindi positibo yan, panahon pa yan ni the late President Noynoy Aquino. Siya ata ang nagkuhan yan. Siya nagbalangkas dyan. Si Noynoy napalitan ni Duterte hanggang ngayon kay Marcos. Tuloy-tuloy. Di ibig sabihin, maganda. Oo, kasi maayos. kung time pa lang ni Pinoy, magkalaban si Pinoy noon at saka si Duterte, tinanggal na sana ni Duterte. Bakit pinagpatuloy ni Duterte? At saka marami naman, sa totoo lang, saksi naman tayo sa kada barangay, marami naman na natulungan talaga nitong 4-piece. Tapos sabi natin, i-convert natin sa livelihood. Ang livelihood, maraming livelihood. Speaking of livelihood, maraming livelihood sa buong Pilipinas. Ang problema lang, wala silang maibigay o mabigyan. Kasi, number one, ito, personal naman natin na opinion. Meron pondo para sa livelihood ang gobyerno. Ang problema lang, ang tao na recipient. Pangalawa, pag na-download na yan kung kanino man organizations, ang organizations wala na. So, ibig sabihin, ngayon, okay, kasi mayroong makukuha. After na makuha kung ano man ang livelihood na yan, ito, kung lang naman talaga to, reality, wala na. Hiwa-hiwalay na naman yung organizations. Ang ginagawa naman ng iba, punta naman sa ibang agency. Yung dati na magkakasama, hiwa-hiwalay na yon. Ang gagawin nun, magpapago lang ng pangalan. Pero sila din naman yung business. Kaya nakakasawa talaga, medyo nakakasawa sa mga sistema na ginagawa dito sa mga baba. Gagawa ng co-op, tapos mangyayari puot. Yun talaga masakit. Maraming binibigay na benepisyo o livelihood ang gobyerno. Ang problema lang yung tao. Sa atin ng mga tao, kasi minsan may binigay sa atin, di naman natin pinapahalagahan. May binigay sa atin, pag binigay na, ang ginagawa, hati-hati na tayo kung ano yung materials, kung ano yung mga equipment na binigay, hati-hati na. Walang nangyayari sa atin kung ganyan ang sistema pa rin natin. Wala. Sasabihin natin, sisihin natin, una-unang nasisisi, barangay. Kasi iyan ang direct na link sa mga tao Pangalawa, yung city. Pangatlo, yung province. Pangatlo, dyan ang sisi sa atin na nasa gobyerno. Pero hindi natin alam. O alam naman natin na tayo nagbubulag-bulagan din. Tayo mga residente o tayo mga nandyan sa baba.
minsan ang may problema kaya hindi na ibibigay sa inyo o hindi na ibibigay sa atin yung mga livelihood na yan. Kasi ang ginagawa ng iba, hindi naman lahat to ang ginagawa ng iba naman, basta lang makakuha, tapos. Pag nakuha na, wala na, hiwa-hiwalay. Punta naman sa, eto nga, parang, ano ba, hindi naman pinupulot yung pera. Yun nga napakahirap mag-form ng isang grupo. At pag na-form mo yun, depende din sa leader. Ako ang leader nyo yun. Yun na ang nakikipag-negotiate sa taas. Then, okay na, release na sa bangko na. Okay, nasa bangko na. Siyempre sa account ko yun kasi ako ang leader ng co-op natin. Nandun sa akin. Biglang, punta mo ako ng Manila kasi may asikasuhin ako. Wala na. Tunaw na. Oo, kaya sa totoo lang po, hindi tayo pabor dyan sa sa sinasabi na bigyan ng livelihood. Tingnan naman natin sa 4-piece, ilang pamilya na ang napatapos ng mga magulang nila. Pero dilos-ubos doon sa yung ATM isinasangla sa mga tindahan para ipambili ng bilog. Oo, may mga ganon instances. Oo. Pero ang sinasabi nga natin, kung yan talaga galing pa kay late Pinoy, kay Duterte, and then yan kay PBBM. So, kung halimbawa hindi ito maayos na-implement, so sana sa isang presidente lang tapos na. So, nasa atin din kasing mga kabarangay kung ano yung mga dapat natin ayusin. Kasi kung tayo ang beneficiary niyan, dapat gastusin lang natin base sa requirements o base sa tinalaga sa ating kung saan natin gagastusin. Okay, so basa naman tayo ng mga reactors. Si Eliezer Navera sabi niya, ano daw tabi kung ang gabos na governors kan Sorsogon, albay sa Good Kamsur na magpetisyon na magkaigwan ng separate lines. Sana mabasa ini nagdarong sinda. Happy watching naman kay Sir Ray Caldito Navero. Nevero. Ang Nevero auto shop diyan sa Rizal. Si Renario Amistoso all the way from Binangonan, nakabalik na from Dubai. Wow! Brother, yung pasalubong mo, ano mo na lang i-JNT mo. Para katikim naman. Si Jude A. Good morning, City Councilor 2028. Yan. Basahin mo yung kung sino yan. Rosauro B. Amistoso. May set. Sir Jude, good morning. Si Eliezer Navera, Sir Sao, and Cap Adles, ako nabasa sa FB, nasa route na taga-India, ikinaso sa mga magurang dahil siya daw iminundag na wara siya nin consent. Parehas kay ni naday ka pa imumundag igwananin utang. Well, nabasa ko rin yun ano kaya ang naging output noon o outcome nung pagkaso ng bata na yun dun sa magulang? Kasi wala siyang consent. Wala kang consent na ilabas sa mundo. Ang dami na nga problema, dumagdag pa. Oo nga walang iya ka. Naglaro lang yung nanay at tatay mo, dinamay mo pa sa kaso. Ang mahirap doon kung hindi ka napapakain ng tama, pwede mong kasuhan na hindi ka pinapakain. Pero dun sa pagdating doon, huwag mo na pakialaman yun. Huwag mong pakialaman yung paglalaro namin ng apoy. Okay? Si Happy Watching man kay Fuentes M. Fuentes. Si kasamang Mar Romero. Happy watching man. Yeah. Good morning, Sir Mar. Sabi ni Mar Romero, may tirada naman ni. Sabi kan Alipores nun sarong politiko sa Castilla natadaay naggaribok si Mayor Magalong sa issue ng impeachment. Sabi ko, ang issue ni Magalong sa mga SOP corruption. Natatadain ni hapiton si Mayor niya kung wara linaw ang water system sa granulator, wara man nagibo hollow blocks. Awato na yun na issue, ano? Oo, ang ganda Sir Mar, awato na yun na issue. Kumbaga sa kwan, nakikita ko na yan sa social media. Ano ba nangyari? Wag mo akong tanungin ayoko maging bias. Ganun ba yun? Sa akin lang naman, kung yan issue na yan, ay hindi pa yan nasusolusyonan, ano ba nangyayari? Okay, so nawala na yung 150 million na na niloan. Hanggang ngayon hindi pa ba bastante sa tubig ang Bakit hindi yan matanong ng mga nandyan sa area?
Kasi pwede naman sila magtanong dyan, yung mga residente dyan sa area na yan eh. Nasaan na ba kung mayroon talagang niloan? Kasi dapat transparency tayo, ano? Transparency, ibig sabihin kung ano man ang niloloan natin, kung ano man ang pinagkakagastusan natin, kasi yan na budget ng taong bayan, dapat alam ng mga taong bayan. Diba? Dapat naman talaga. So, hindi naman yan nilaw ng isang tao. Hindi naman nilaw ng isang tao. Tanungin niyo po ang mga representative sa inyo kung sino, halimbawa, may 7 dyan na kagawad, tanungin ninyo kung sino yung napunta sa inyo during the time ng campaign period. Tanungin ninyo. Sabi nga ni, nasaan na ba to? Hain and loan. Basi na to loan. Oh, kanina. Natulon, ha? Kanina, ipera. Iperak loan. Na iperak loan. Yan. Loan. Loan, natulon. Ang dami mo talagang alam. And then, Sir nagtatanong lang naman ako. Actually, nagtatanong lang din naman ako. Kasi matagal naman talaga na tong naging issue. Ano pa yan? Bago pa mag-eleksyon ng 2022? Bakit hindi ito ma-close-close? Para at least magkaroon na rin ng katahimikan yung mga nagtatanong. Sabi nga, open naman tayo. Si Mayor Bong Mendoza, kung nakikinig ka po o may nakikinig sa tao mo, welcome po dito sa Bicol TV. Kahit po minsan sinabayan ninyo ako na bias, pero patutunayan ko po sa inyo kung bigyan nyo ako ng time na makapanayam kayo para masagot ito na mga aligasyon. Sabi nga yung mga pagtatanong. So ibig sabihin mayroong ganung mga statement. Sabi ko nga sa inyo, labas tayo diyan ha. Ako lang naman ay nagtatanong doon sa mga kasi matagal ko na tong nakikita o nababasa sa social media. Bakit nga ba? Ayun lang naman ang tanong ko dito. Oo. Bakit nga ba? Kaya kami nagbubukas lang po ng issue. Once na na-involve kayo, ibig sabihin yan, wala kayong wag kayong magdalawang isip na magpaabot ng reaksyon ninyo. Katulad ng nangyari nang nag-guest ko regards pala, galing kay Kagawad Nestor Baldon. Mag-guest ko last week. Ang usapan namin, tungkol doon sa nangyayari sa gym, yung pagpatawag ng mga tricycle drivers, operators. Sinagot naman ni Kagawad Nestor Baldon yung mga issue. Bakit nagpatawag? Anong nangyari doon? Pero it doesn't mean na nandito, nagpa-interview sa akin si Past President Joe Corral o yung iba pang mga officers, bias na tayo. Kaya I salute you, Kagawad Baldon, na talagang nandyan ka para sa linawin. Paglinaw ng mga issue. Linawin. Kasi hindi naman lalabas ang issue na yan kung wala naman pinagmulan. Now, opportunity din to kung sino man ang may issue para sagutin. Yes, kasi lalo na kung naikuha niyan sa social media, lalo na kasi daming nakakabasa sa social media dapat lang naman nila ilinawin din through kung ano man ang platform na pwede nilang malinaw. Yan, oo. Para katulad ng ginagawa natin, sabi ko nga kanina, hindi po tayo nagre-rely sa mga post na kung anong sinend sa atin, i-repost natin kung hindi tayo nagbe-verify. Ito po, ito ang naging reaction ni Mr. Maromero. Kaya, tinatawagan ko rin po si Mayor Bong Mendoza na masagot ito kung ibig nyo lang po naman na masagot. O kung hindi kayo pwede, magpadala kayo ng tao na sasagot sa issue na ito. Welcome po, kahit anong oras, kahit saang lugar. Okay? Pero the best venue po itong Bicol TV Sorsogon para sa amin. Okay? Sabi ni Sir Elisan Navera, Sir Sao and Cap Arles, totoo kaya itong FB post na nagsabi si Cynthia Villar na diit man sana daa an nakukuakan prime water sagot iyo an base kan panraraot sa inda. Alam nyo, sir, marami mga post sa social media ngayon na minsan hindi natin malaman kung ano ba ang legit o ano ba ang totoo dyan. Kaya minamarapat natin talagang i-verify ang mga information na nakikita natin o nababasa natin para hindi tayo magkaroon na, makuryente ba tayo? Kasi marami na ngayon ang nakikita natin na mga posting ng kung sino-sino man na minsan hindi natin na nabi-verify, kaya minsan nakukuryente tayo. I-verify natin yan, sir, para at least magkaroon tayo ng discussion sa mga susunod natin na programa para makita natin kung yan ba ay legit. Now, kung legit yan, tanungin naman natin. Nandito naman tayo para magtanong kung yan ba talaga, ano ba talaga. Kasi ang mga negosyante, hindi naman yan
maglalagay ng puhunan, maglalagak ng puhunan kung ang negosyo nila ay talagang malulugi. Oo, So, wala namang negosyante na naglagay na para malugi siya. Okay, sabi nga Inchik, ako lagi dito akin negosyo, hindi ako lugi. Okay na ako kita konti. Basta akin balik makwalta. Di ba? Sagutin ko muna. Yes. Yeah, Okay. Saglit lang. So, maray na agatawi, Padisaw and Cup from Dondon Arellano. Okay, si Padi Dondon. Miss ka na sa programa mong Fight Sana. Ang programa ni Paring Dondon, digdi po sa Bicol TV, ang Halabira. Yan. Yan. So, naging parte man po ini si Paring Dondon, kan sa iyang programang Halabira, digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Magayon ko ta itong programa ni Paring Dondon. That time, talagang wala ining ginibo, bira ng bira. Pero bako itong sipig sabi na bira is sige mo lang an katipla, katurog, sige mong bira sa balay. Ini nagbibira bagasan mga isyu na bagay na yan. So balik kita naman mga tugang sa na sabi daw kung totoo ini na sabi ni dating Senador Cynthia Villar na kokonti lang naman yung negosyo ay yung kinikita namin diyan. Dapat marog kita sa Inchik. Sabi Inchik, di bale, konti kita, hindi lugi, Wag na, hangad malaki, tapos malami gastos. Di ba? may Inchik na tayo dito sa studio, akin sabi lang, realidad, Wag na realidad. Akin lang, bigay katotohanan. Yun nga. Bakit ba? May negosyo ba na gusto talaga magpalugi o lugi? Wala naman siguro ganun. But anyway, double check natin sir, para at least malaman natin kung talagang yan ay kung talaga yan ay ano bang tawag nito? Legit na posting. Wala. Yan, nag-exit kasi kanina Ayun, nandito na. Sorry naman, may tawag lang po. Ayun, ay trabaho. So, kailangan natin na sagutin para at least malaman natin kung ano talaga ang well, maganda. Good news naman. Nagtawag pa lang kay Kap, ma-sponsor di sa TV. Ayun. Sana pero may magtawag. Di bali ma-exit ka basta ma-sponsor. Basta may sponsor. Sa program ta. Ano ba naman yan? Mag-sponsor naman kayo. Si Mar Romero, sabi ni Mar, pwede mag-report sa programs nindo. Walang problema maski mag-report ka. Di ba? Mm-hmm. Basta see to it na lain mauran kay base mabasaan Manila paper nan ballpen. Kasi di ba pag nagre-report ang gamit Manila paper wala na ngayong visual aids na ginagamit sa reporting, sir. Ang mayroon na ngayon high-tech na, projector na. Pero welcome ka tabi sir sa sorry ito kasing kasama ko. Wala visual aids na ngayon. Sabi may chat sa Good morning po. Maganda rin naman po ang punto ni Senator Erwin Tulfo para kung magkaroon ng pangkabuhayan ng mga 4-piece recipient, at least meron silang pinagkukuha ng ekstrang pera. Kasi hanggang 7 years lang daw ang 4-piece. Kaso meron daw umaabot na 11 ng years. Sana naman daw mapagbigyan yung iba. Ayan. Well, anyway, yan ay opinion galing po ninyo. Galing kay Guelmar Tagle. Oo. Kasi yung sinasabi mo yatang 7 years, depende yan sa nag-aaral pa. Yeah. Kasi kung may nag-aaral pa, qualified pa yung mga anak nung halimbawa, 1, 2, 4 na anak, o 5, may qualified pa doon. Tuloy-tuloy talaga yon. Ngayon, naabutin talaga yan kung ilang taon kasi nga, yung mga anak nun, kasama doon sa 4-piece. Oo. At saka, ito ang hindi ko lang alam nga kung napag-aralan ba ito ni Senator Tulfo na basta na lang magpugawak ng ganyang batas. Meron ba tayong datos na palpak itong programa? Kaya na lang, i-phase out na lang yan, palitan ng livelihood. Alam mo, minsan sa mga mababatas, dapat, kung halimbawa, mayroon man silang propose, dapat maglabas sila ng datos para at least hindi rin talaga sabihin lang nila for the sake of publicity or for the sake of what. Dapat mayroon silang datos na may palabas na ito yung ginawa ng, ito ngayon yung 4-piece, ano yung mga nandyan na problema na encounter. Ito naman yung propose niya para at least mayroon tayong apple to apple na comparison.
Pero kung ito lang ang sinasabi na palitan, tanggalin na ang 4-piece o whatever, kung ano man ang gusto mangyari sa 4-piece, tapos palitan ng livelihood na lang na wala ka naman datos, anong problema nitong 4-piece? And then, ano naman ang solusyon dito para ito tanggalin mo? Oo. Parang ano yan eh. Sabi nga natin, laging ay punto tayo sa pag-aaral. Sasabihin natin, bakit yung pamilyang yun umabot ng 11 years? Tandaan po din nyo, ang 4-piece, hindi yan sakop ng barangay. Wala. Walang kwan dyan. DSWD yan. DSWD yan? Kung may hindi nakasama, i-report na niyo sa DSWD. Kasi hindi naman namin yung kwan. Hindi namin hawak yan. Wala kaming say dyan. Ultimo na kung ano man ang pinapatawag nila, nagpapaalam lang ang coordinator sa barangay na sila magkakandak ng ganitong meeting. Pero sila yun. Hindi kami kasali dyan ng mga barangay opisyal. Oo, at saka kung meron kayong mga ganyan na alam na may mga barangay opisyal na nakialam sa bagay niyan, i-report nyo. Dahil nga bawal yan na sabi natin sa isang barangay, pwedeng magtanong ang mga taga-DSWD, sino po dito ang possible na maging recipient. Pero hindi ibig sabihin yan, yung binigay na lista, ayun na yun. Oh, kasi may magkakandak sila ng validation ng yan. Validation. Opo, may validation yan. Tulad nga, speaking of validation, pagkatapos natin itong i-discuss na sa yung propose o kung suggestion man lang yun, may ibibigay ako sa inyo kasi yung aggregates natin nung nakaraan na diniscuss, yung programa ng sa ato na gobernador at saka San City. Magandang resulta. Tapusin muna natin tong ang pag-propose kasi ng isang bagay o kung ano man na adikain o kung ano man ang layunin o programa, dapat may apple to apple tayo na comparisons. Oo. Para madali din sa mga listeners natin, sa mga viewers natin o sa mga taong bayan, madali lang din ang pag-evaluate kung yun ba ay maganda o hindi. Para magkaroon lang sila ng idea, sorry. Oo. Yun nga, yung ang pag-propose, hindi yun agad-agad. Pucha, ang pag-propose nga ng William Mereme, nakatutok pa ang mga camera. Ang daming kwan yan, ang daming mga kasama dyan, kasangkapan, para lang makapagsabi ng William Mereme. Tapos nag-upo na Mereme, sa naapo umaw. Wala nga ni kitang isurog na. Yun. At least meron naman. Okay. Kap, may tatada pa kitang nagkapirang minuto. Gusto ko lang maaraman itong sabi mo nga programa na ibinabakan sa tuyang gobernador asin sa tuyang city mayor Esther Amor. Oy, yaon palang percent dumat si Mayor Esther Amor sa ginibong kang inauguration kang Tanawon project with some of the councilors, si Ma'am Tess Gonzales, si Ma'am Mati Perdigon, si Ma'am from West District, siyempre ito? Sisay. Subabae na subabae si Reyna Linduca. Nandun sila. City Councilor very natin. Supportive sa tuyang mayor. Okay? Yeah. So, duman kita kap sa programa na basic kayong kitan pa ining barangay pamburin ka barangay sa akin naman na-discuss natin to nung nakaraang linggo during our program na diniscuss natin doon ang 7K plus, etc. Para at least mas pagandahin pa, usbungon pa, lahat na progresibong Sorsogon. So, ngayon, isa doon sa na-discuss natin sa pito, yung agri-kids na tinatawag. Agri-kids, ito yung mag-aaral, papasok ka ng school doon sa SSU sa Mayon, sa Castilla, mag-aaral ka doon, free. Ibig sabihin, mayroon kang, parang scholar ng taong bayan. So, ibig sabihin, mayroong programa po ang province sa Panginginat Sansato na ginagalangan na gobernador na ang mga batit o mga aki o mga anak ng mga farmers all over the Sorsogon, pwedeng mag-avail nito. Pwedeng mag-avail o pwedeng maka-avail sa paanong paagi. Number 1, kailangan yung mga anak natin ay papasok sa Mayon, Castilla, para kumuha ng kurso. Mayroong listahan kung anong mga course na pwede naman talagang qualified yung mga anak ninyo. So now, hindi ko naman to sasabihin sa inyo na diretso kasi ongoing ang pag-evaluate. Kaya ipapasok ko dito yung evaluations ng mga ginagalangan natin, mga evaluators from different agencies na nagkaroon na sila ng evaluations way back ng nakarang linggo. Doon sa
taga Pamorayan na willing mag-aral doon sa SSU Castilla para kumuha ng kurso related sa agriculture. Wow. So mayroon na po tayong dalawang pinuntahan, yung sa atin na ginagalangan sa province OPAG, Office of the ang tawag nito, Provincial Agriculture Office dito sa province, na nag-evaluate na po sila. Nag-evaluate, nag-check kung itong bang nag-apply doon sa AgriKids na tinatawag is qualified. So ngayon na nakita ko na narinig kasi nagkaroon ng coordination to sa barangay bago sila pumunta doon sa bahay nung anong tawag nito, nag-apply para sa AgriKids. So nakita taon na narinig na qualified naman 'yon. So again, salamat po Gob and then sa grupo para at least yung ating mga programa talagang tinatangkilik na ng ating mga taga-Sorsogon para lang makatulong din kayo sa mga walang-wala. Kasi nakita ko nung ilang araw na tayo nagtatrabaho sa gulayan natin, sa farm, sa kabasaan, nakita natin na yung mga paratanom natin, yung nagtatanom ba, madaling araw pa lang nagtatanom niyan, kaya lang ang nakita ko wala nang bata na nagtatanim ngayon ng palay, wala nang bata ngayon na nagtatanim ngayon ng kung anuman mga gulayin. Ibig sabihin nasa eskwela na? Nasa eskwelahan na sila ngayon. Ang nakikita ko lang, kung hindi tayo magte-train ngayon na mga bata pa, paano yung sakahan natin? Kaya di ba na-discuss na rin natin to nung way back nung nakarang programa. Maraming binebenta na rin na lupa dahil nga ang nagiging reasons, wala na silang mga susunod na generations para mag-cultivate ng lupa nila. So ngayon, ang programa ng ating probinsya, para at least nga mapayabong ang ating sakahan, nag-offer sila ng scholarship sa Mayon through SSU na mabigyan ng opportunity yung mga anak natin na makapag-aral ng libre. Yes. Good morning. Tabi sa Indo, Jan sir. Minsan da man nangyayari validation tapag puno sa mata ninda laog na sa porpis. Kung sino man po ako po ang magpapatunay sa inyo. Siguro sa ibang areas. Yes. Pero sa akin kasi in si RG Grow na from Bulan. Bulan. Siguro po sorry naman po ako yung magsasabi in behalf sa akin na nasasakupan. Wala po kami mga barangay official diyan ning say kasi ang nagbabalidate, nag-evaluate niyan mga taga DSWD. Correct. Kaya sir sa barangay mo, pwede man po yan ipaabot sa pwede ka pa magreklamo direkta sa national or sa region kung naarag po kayan ang na-experience mo dyan sa barangay mo. Sabi, sir, next week tapo yung topic sir kasi isinend ko tabi sa FB post tungkol sa statement ni si Chabillar kitaon tapo ini kung talagang legit ini na video na halit talaga sa iya pero rest assured ipi-play ta ini para maaramat kung talagang totoo ang sinabi ni Madam Senator Cynthia Villar na kukunti nga lang naman ang kinikita ko dyan minsan lugi pa ako. Ayun. Basta sabi po tandaan ninyo sabi San Inchik de bale liit akin kita basta hindi ako loge. Ayun. Okay? Hindi naman pala loge ba sila? Hindi naman. Ako hindi. Ano ba ang issue? Ayun. Hindi naman sa kita. Ang issue naman dito ay hindi naman siguro sir Navera, ang issue dito ay hindi naman doon sa kita o whatever. Ang issue dito is kung ang serbisyo ba nila ay above par doon sa performance na kailangan ng mga consumer nila. Okay, si former Vice Mayor Ramon Espela, magandang umaga po sa inyo ni Kap at sa lahat ng viewers. Thanks po. Ayun nga. Kailan tayo sir magpapasakit na naman ng ulo? Ayun sa chess. Magaling to mag-chess. Si Dennis Borhal, good morning po. Bawal na po pala pag politiko ka, hindi ka pwede maging kontradista. Pwede nga. Sabi lang yun. Hindi pa naman bawal. Wala pa naman batas na nagbabawal doon. Ang kuha lang doon is siguro delikadesa. Saka sir, sabi nga yung
Kasi siguro nabasa ni Sir yung yung panukalang batas din na sinusulong ni SP Senator Jesus Cordero na up to the 4th degree kang kapamilya bawal na maging kontratista. Okay. Kung bawal na, di at least maisa batas muna. And then kung halimbawa naman, bawal na rin ang dami. Kayo nag-ano man si Padi. Pwede yan. Basta hindi ko man kaanuhan ito. Anyway, whatever. Kung ano yung mas mapaganda, sabi ko nga, kung ano mas mapapaganda ang Sorsogon. Okay. The Inter-Sorsogon. Doon sa sabi ni Miss Kaki na dispalinghado ang serbisyo sa Prime Water. Please, pinost namon last week ang wa na tubig dyan hanggang sa ngayon, Gilahon. Nandyan pa rin. Hanggang yan, yada pa. Panduang istasyon, dyan sa tapat ng Red Palm Subdivision. Gihapon ng tubig. Pantulo, dyan sa crossing kan going to Pangpang Makabog, badla dili sa Coastal, badla Patugos. Grabe magyapon ang tubig. Halos pirang na yan ang gibuhan sana siguro kumuha ka nin host na halaba kuhaon mo ito darahon mo kung din mo pwedeng darahon ang may karwas da sara ni pwede man ina siguro kay sayang man lang sa tubig. Pero pag inibo mo naman ina kasuhan naman na nagkuha. Oo. Masabi illegal tapping. Oh, di bali magagawa diyan. Pero sayang ang maraming residente sa Sorsogon City ang walang tubig. Oo. Oh, malapit lang pala yan dito Daanan yan natin. Hi! Talaga, nabidyoan ko na, pinost ko na. Wala rin. Parang na tayo. Sa pier pa, nagawaga-waga. Hanggang ngayon, yung sa pier? Yes. Oo. Di ba nag-post na si Sir Jun Layosa niyan? Nung nakaraan? Wala pa rin? Ano na tayo? Tapos ngayon, ang nangyayari, nagagalit yung mga empleyado kasi yung sinasabi na masyado na ito, ganito. Well, alam namin na empleyado lang din kayo. Pero dapat iparating ninyo sa management ninyo yung problema na kinakaharap nyo rito sa Sorsogon. Kasi kung kayo-kayo lang talaga, wala mangyayari sa inyo. Talagang araw-araw i-discuss yung mga problema na pinagagawa ng yung serbisyo ninyo. Pero nothing is personal. Tama. Ang sa atin lang is, serbisyo na binabayaran namin, dapat maiparating nyo sa amin, ang tama din. Nagbabayad naman kami. Pag hindi nagbayad, pinuputol nyo. Sabi pati ni Senator Villar, konti lang naman ang kinikita namin dyan. O bakit lugi pa kami? Diyos ko naman! Nagsisingil ka muna, wara maning bonus ang bulan, 250 per household, wara maning ginastos, hindi pa ba, lugi pa ba yan? Ano ba yan? Oo. Sabi man na po ni former City Councilor Erwin Duana, ata baya natataranta na yan, dili good yan, masusolusyonan. Oo. Yan. Oo, ano na tayo? Kundi na masolusyonan. Si Eliezer Navera, tungkol po dyan na bawal mauntrata na politiko, kundi ang conflict of interest base sa Code of Ethics and Standards para sa government officials and employees kung ginagamit ang Code of Ethics. Kaso wala man May code naman. Walang ethics. Oo. Base ang ginamit lang dyan, ang kudkudan, san lubi. Wala na ito niya na kudkudan na ito naman. Ikaw ka pa, di ba yan? At least, yan ka pa man sa talagang panahon. Kaya dili mawara, kaya paano pag-brand out? Oo nga, wala ka magamit. Diba? Tama naman. Alangan mag-fight ka ng dinamo. Sige mo ka tatalibong. Sige talibong sa ito. Anyway. Okay, Kap. Ang mga, ang mga reactors, bagan hapon kita papundon. Overtime na nga ni kita, ha? Salamat naman. Ibig sabihin, pasensya na rin kung minsan hindi tayo nakakapag-programa. May mga obligasyon tayo na kailangan natin atenderan. Pero at least, see to it na ako, ang kwan ko, pag nandyan talaga, libre tayo, nandito tayo para at least makapaghatid sa inyo ng impormasyon. Ayan. Kumbaga, huwag nyo kami pagsasawaan. Kasi, nandyan lang naman kami kahit anong oras. Gayod, tabi, pwede man mag-ataman ang politiko nin kontraktor. Pero politiko ang mapatrabaho. Royalty pilang ang para sa kontraktor. Ay, nako. Amo po yung sinabi ni Kap kanina na dami. Ang dami nila. Daming biik. Nakukuha ko yun kasi nagkukuha na lang tayo. Sabi nga, mas mabuti pang mag-alaga ka na ng kababuyan kaysa trabaho na puro pambababoy. Yun, ang dami mo na naman talaga hugot,
Pare, wala na kami sa area. Alam mo Oh, na lang ito eh. wala na kami. Ayusin mo. Yan, okay na. Ayusin kita. Hindi, Okay, nakuha lang. Yun nga, gusto ko lang ipaalam, gusto ko lang din ipasalamatan sa ato na gobernador doon sa saro na programa na AgriKids nga. Meron tayong recipient sa Barangay Pamarayan na nag-avail o makakapag-avail. Sana tuloy-tuloy. Maitawid nila yung process, kung ano man yung process na yun. Kasi may interview, may interview. Wait, maganda naman kasi verify nila dun sa mga bahay kung ito bang tao na nag-apply, ito bang estudyante na nag-apply na to is qualified. So nakita ko naman, maganda, just and fair. Maganda naman yung process. So sana tuloy-tuloy na to and makahanap pa tayo ng mga recipients para makapag-avail nitong programa ng province. At saka maganda ito, no, siguro wala dito tinatawag na i-maintain mo yung average mo. Kasi ang ibang scholar may maintain ka na grades. Dito siguro i-maintain mo lang makapagtapos ka. Yeah, makapagtapos ka kasi ibibigay naman sa iyo kung ano yung pangangailangan mo. Basta lang talagang seryoso tayo, na talaga mag-aral tayo. Oo, dahil ang gobyerno natin seryoso din na patapusin kayo. Sabi ko nga, hindi problema ng gobyerno eh. Kasi minsan palaging nagiging sangkala na lang sa sisi ang gobyerno. Nandiyan ang gobyerno para sa tao. Ang problema lang, ang tao wala sa gobyerno minsan. Ayun. Kasi ultimo na counterpart din ng mga tao para sa gobyerno, para sa ganito, minsan hindi na rin nilang magawa kasi inaasa na nila sa gobyerno. Oo, kumbaga #paasa. Okay ka? Ansa imong mensahe ko na para sa tuyong programa ko niyan. Again, pasalamatan natin ang sa ato na ginagalangan na City Mayor Tabi, and then sa City Agriculture. Mayor po, salamat po sa tinaunin doon na saro na naman na proyekto para sa Barangay Pamarayan, para doon sa Bukashi o yung organic fertilizer na shed. Magkakaroon na kami, yung matagal na namin na minamawot na magkaroon kami ng shed o lugar na kung saan kami pwede gumawa ng mga organic fertilizer. Ngayon, inuumpisa na po sa Barangay Pamarayan. Pansabi nga ni Pandong. Yeah, Pandong kay kun mag-uran. At least may kuha na kami niyan, may shed na po. May ongoing po ang trabaho. O di na mamaya may meeting uli ako na 11. So salamat po sa padagos po na pagtitiwala nindo sa Barangay Pamarayan. Salamat tunon po sa indo. Okay. So mga tugang, sabi nga ni po ang gobyerno dahil nag-uudong na mapahawas kita sa kahirapan. Depende lang po sa aton kung talagang dukot ang likod natin sa higdaan. Talagang di kita mahawas. Okay? Talaga. Kumbaga, mahirap gisingin ang dati ng gising. Yes. Okay? So, mga tugang, sa ngaran kan Bill ni Staff kan Bicol TV Sorsogon, sa technical si Papa Harold. At si Papa Bern. Nandyan din si Mama Eva. Yeah. Sa lahat ng inaabot ng ating programa, dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon, ang new code, si Rosario Amistoso Kaibaan, si Cap Arles Hanaban, ang nag-iisang kapitan na may paninindigan. Iyon. Tayo. Trabaho okay lang. po. Hanggang sa masunod na edisyon kan programang Fight Sana!